Hello everyone, I am Kashikasin P. Intia and I am with my co-reporters who are Christian Paul G. Sales and Q. Halyare, and today in this lesson, we will tackle about the global divides. So sorry po sa voice ko, sinisipon and inuubo po kasi ako. So the lesson objectives. At the end of this lesson, students should able to identify perspectives in global stratification, discuss the concept of global divide, and review some historical antecedents related to the understanding of the global divide. Across history, there have been many manifestations of stratification in different societies. Social stratification is essentially the phenomenon of segregating, grouping, and ranking people based on differences in class, race, economic status, and other categories. So, ang social stratification ay isang proseso kung saan hinahati, inuuri at tirarago ang mga tao batay sa kanilang mga pagkakaiba sa iba't ibang aspeto tulad ng klase, lahi, status ekonomiya at iba pa. Sa kasaysayan, ang stratification ay bunga ng hindi pantay na akses sa kapangyarihan, yaman at oportunidad. So halimbawa, sa lipunan, may mga pangkat na nakakataas dahil sa kayamanan o kapangyarihan while the others still nasa mas mababang atas or sabihin na nating laylayan dahil sa limitado resources or discriminations. In earlier civilizations, we hear of nobilities and commoners, the lord and the peasant, and many other social statuses and positions that embody hierarchy of power in social system. These hierarchies, especially when pushed toward the extremes, have often led to inequalities wherein the group which possesses control over power and resources are given much privilege at the expense of those who are deprived. So, sa mga sinaunang kabihasnan, makikita ang malinaw na paghahati ng lipunan sa pamamagitan ng mga uri palipunan tulad ng nobilities or maharlika, commoners or mga karaniwang tao o mga Panginoon at magsasaka. Ang ganitong struktura ay nagpapakita ng hierarchy o antas ng kapangyarihan kung saan ang mga nasa itaas tulad ng mga maharlika o Panginoon ang may kontrol sa yaman, lupa at desisyon sa lipunan, samantalang ang mga nasa ibaba naman tulad ng mga commoners o mga karaniwang tao o magsasaka ay kadalasang limitado ang karapatan at nakadepende pa sa mga nasa itaas para sa kanilang kabuhayan. So, gato na itatag ang hindi pagkakapatay na sistema ng lipunan. So, ang mga ganitong hierarchy, lalo na kapag umaabot sa sukdulan, ay madalas na nagdudulot ng hindi pagkakapatay-patay. Ang mga grupo na may kontrol sa kapangyarihan at yaman ay nagkakaroon ng higit na privilege at benefits habang ang mga wala sa kapangyarihan ay nalalagay sa alanganin at madalas na kinakailangan pang magsakripisyo. Ang ganitong sistema ay nagpapanatili ng kawalan ng katarungan sa lipunan. So this is problematic because in principle, humans with our intrinsic dignity and consequential rights to live and proper should also have equitable access to resources, both material and non-material. So nagiging suliranin nito dahil sa prinsipyo. Lahat ng tao ay may likas na dignidad at karapatang mabuhay ng maayos. Ang mga karapatang ito ay nagbubukahi na dapat magkaroon ang bawat isa ng patay na akses sa mga yaman, kapwa material tulad ng pagkain, tirahan at edukasyon, at di material tulad ng karapatan sa kalayaan at katarungan. So kapag hindi patay ang pamamahagi ng mga yaman, nalalabag ang dignidad ng tao at nawawala ang pagkakataong mamuhay ng patas at makatarungan. So let's now proceed to the perspective in global stratification. So there are various theories which attempt to explain dynamics and impacts of stratification among people in the world, especially the context of their power to tap our resources and maximize this toward development and toward having a better quality life. Modernization theory. So this theory suggests that all societies undergo a similar process of evolution from agricultural, industrial, and urbanized and modern that is motivated and catalyzed by internal factors. It hints that more than external influences, internal processes within states are responsible for social change. So sa madaling salita, about modernization theory, ang lahat ng lipunan ay dumaan sa isang magkatulad na proseso ng ebolusyon, mula sa agrikultural, industrial, urbanisado at maging
sa modernong yugto. Ayon sa teoryeng ito, ang mga pagbabago sa lipunan ay hinihipil at pinapalakas ng mga panloob na salik tulad ng mga pagbabago sa technologies, ekonomiya at struktura ng lipunan. Binibigyang diin ito na mas mahalaga ang mga panloob na proseso tulad ng pagbabago sa mga halaga, pamumuno at mga institusyon kaysa sa mga panlabas na impluwensya tulad ng kolonisasyon or interventions mula sa ibang bansa. Sa madaling salita, itinuturing ng teorya na ito na may kakayahan ang isang lipunan na magtamo ng pag-unlad at pagbabago sa pamamagitan ng mga panloob na reforma at pagsulong. Based primarily on the works of Raoul Prebisch and Hans Singer, the dependency theory suggests that countries are either core or developed or peripheral or developing such that resources tend to follow from peripheries to the core. So, ang dependency theory, batay sa mga gawa or akda ni Raoul Prebisch at Hans Singer ay nagsasabing ang mga bansa ay nahati sa core or mga maunlad na bansa at peripheral naman or mga umuunlad pa lang na bansa. Ayon sa teoring ito, ang mga yaman at mapagkukunan ay karaniwang dumadaloy mula sa mga peripheral patungo sa mga core na bansa. Ito ay dahil sa hindi patay na relasyon sa pagitan ng mga ito. Ang mga umuunlad na bansa ay nagiging tagapagtustos ng mga hilaw na materyales at murang lakas paggawa habang ang mga maunlad na bansa naman ay kumukontrol sa proseso ng produksyon, teknolohiya at kalakalan. So dahil dito, ang mga peripheral ay patuloy na umaasa sa mga core at ang kanilang kaunlaran ay kadalasan nakadepende sa kalakalan na hindi pabor sa kanila, kaya't pahirapan silang magsustento ng sariling pag-unlad. A related theory discussed in earlier lessons is that Wallerstein of 1975 speaking about a world system composed of about the risk structures, members, groups, rules of legitimation, and coherence. This world system is assumed to compromises a single capitalist world economy. So, a world system theory ayon kay Wallerstein 1975 ay nagsasabi na ang mundo ay binubuo ng isang sistema na may mga tiyak na hangganan, struktura, mga miyembro o grupo, mga patakaran ng lehitimasyon at pagkakaisa. Ang sistemang ito ay hindi hiwa-hiwalay kundi isang solong ekonomikong sistema ng kapitalismo na kumikilos sa buong mundo. Ibig sabihin, mayroong isang global na ekonomiya na pinapagana ng mga relasyon ng kalakalan, produksyon at kapangyarihan na nakatutok sa mga pangunahing bansa or core, mga umuunlad na bansa or semi-periphery at mga mahihirap na bansa or periphery. Sa pananaw ni Wallerstein, ang mga miyembro ng sistemang ito ay hindi magkakasama sa iisang layunin o interes, sa halip ang mga core na bansa ay patuloy na nagsasamantala sa mga peripheral na bansa para sa kanilang sariling interes, gamit ang kapitalismo bilang mekanismo ng kontrol. Ang sistemang ito ay tinuturing na mayroong mga patakaran na nagpapalakas at nagpapalaganap ng dominasyon ng mga core na bansa at sa pamamagitan ng mga istruktura ng kalakalan at politika, tinitiyak nito ang pagpapatuloy ng hindi pagkakapatay-patay sa pagitan ng mga bansa sa buong mundo. So, makikita nyo sa presentation ang Wallerstein's World System Theory Model, wherein ang mga periphery ay nagbibigay ng murang labor at hilaw na materyales, which is iyon ang mga ginagamit sa paggawa ng mga produkto ng mga core at ibinebenta pabalik sa mas mahal na presyo. Ang mga semi-periphery naman ay ang mga tagapagmana. So, katulad ng sabi ko kanina, ipinapakita rito ang hindi patay na distribution ng yaman at kapangyarihan sa mundo. So, that's all po. Sunod na po si Mr. Sales. Thank you so much po. Good day, BSE 1D, and I'm Christian Paul G. Sales, and I'm going to discuss the continuation of Lesson 12, which is the global divides, and my topic to discuss is about the first, second, and third worlds. Before we proceed to our formal discussion, kung mapapansin ninyo, sa ating picture is isa siyang mapa, ang ating world map. And kung mapapansin din ninyo, ay nahati siya into 3 different color. Ang green one ay ang first world, and ang yellow is the second world, and ang red ay ang third world. Kung mapapansin din ninyo, ang Pilipinas ay nabibilang sa
third world country. And kung bakit, malalaman natin yan as we dive deep sa ating discussion. After the World War II, the United States and Soviet Union, which wartime allies, entered a Cold War. Several contemporary works have reviewed this event in the light of post-war events. This includes the writings of Gaddis in 2005, Subok in 2007, and Westad in 2017. The Cold War came forth due to the political doubts among wartime allies. The Cold War yielded two chief political factions, which is the Western Bloc, has been referred to as First World countries, and the Eastern has been referred to us as Second World countries. Matapos ang World War II, ang geopolitical na mundo ay nagbago dahil sa US and Soviet Union ay pumasok sa Cold War. Ang Cold War ay ang panahon kung saan matindi ang tensyon ngunit hindi direktang labanan. Ang US and Soviet Union ay dalawang bansa na dating magkaalyado. Ngunit, nagkaroon ng magkaibang ideolohikal. Ayon sa mga historiador, ang panahon ng Cold War ay nagkaroon ng malawakang epekto sa global na politika na nagresulta ng tatlong magkaibang kategorya ng mga bansa. Ito ay ang First World o Western Bloc, pinangungunahan ng US na nagtutulak ng kapitalismo, demokrasya at liberal na ekonomiya. At ang Second World o Eastern Bloc, pinangungunahan naman ng Soviet Union na sumusuporta naman sa sosyalismo, komunismo at ekonomiyang kontrolado ng Estado. At ang Third World, ito ang mga bansa na hindi sumapi sa alinmang bloc. Kadalasan, ang mga ito ay ang developing countries na nagnanais ng kalayaan sa politika at ekonomiya. In 1952, Alfred Sauvy, in his article Trois Mondes Uno Planete, in English, Three Worlds, One Planet, at the La Observator, he said that in the end, the Third World ignored, exploited, and misunderstood, just like the Third Estates desired to be something. In this article, Sauvy likened the Third World to the Third Estates, whose suffering, the end upheaval, led to French Revolution. Tinalakay ang papel ni Alfred Sauvy. Si Alfred Sauvy ay isang French demographer sa pagpapakilala ng terminong Third World. Noong 1952, inilathala niya sa artikulo niyang Trois Mondes Uno Planete kung saan inihalin tulad niya ang Third World sa Third Estate ng pre-revolutionary France. Ang Third Estate ay binubuo ng karaniwang tao na namamarginalize ngunit hindi mahalagang bahagi ng French Revolution. Gamit ang analogy na ito, sinabi ni Sauvy na ang Third World ay binubuo ng mga bansang binabaliwala, sinasamantala, at naipit sa pagitan ng First and Second World. Ang terminong ito ay naging simbolo ng kanilang paghahangad ng pagkilala, kalayaan at pag-unlad. Samantala, in 1954, Deng Xiaoping, the Vice Premier of the People's Republic of China of 1977, spoke to the United Nations General Assembly. In this talk, Deng profoundly noted that the distinction among the three worlds. The United States and the Soviet Union make up the First World. The developing countries in Asia, Latin America, and other regions make the Third World, and the developed countries between the two make up the Second World. Ayon kay Tang Xiao, isa siyang leader sa China,
na nagbahagi ng malinaw na pagkakaiba ng three worlds sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly noong 1954. Ang first world daw ay ang US and Soviet Union. Ang dalawa ay ang may superpower na may pinakamatibay na ekonomiya at impluensya. Samantala daw, ang second world ay ang mga bansang sosyalista sa ilalim ng impluensya ng Soviet Union, kabilang ang Eastern Europe and China. Samantala daw, ang third world ay ang mga developing countries in Asia, Africa at Latin America na naghahangad ng kalayaan mula sa imperialismo at Cold War rivalry. Binanggit ni Teng ang pagkakaiba ng tatlo, pati na rin ang mahalagang papel nito sa global na politika. Para mas maintindihan ninyo kung ano ang pagkakaiba ng tatlo, ito ang mas detalyado na parte. Ang first world, ang term na first world refers to so-called developed capitalist industrial countries, roughly a block of countries aligned with the United States after World War II, with more or less common political and economic interest, which is the countries like in North America, Western Europe, Japan, and Australia. While ang second world naman refers to the former communist, socialist, industrial states, formerly the Eastern Bloc, and the territory and sphere of influence of the Union of Socialist Republic, today which is the Russia. And kabilang pa dito ang Eastern Europe, which for example, ang Poland and some of the Turk states, for example na lang ang Kazakhstan, and kasama din ang China. Samantala, ang third world, ang alam natin, is roughly describe the developing countries of Africa, Asia, and Latin America. The term third world includes as well as the capitalist, for example is Venezuela, and the communist like North Korea, and countries as very rich like the Saudi Arabia, and very poor countries, for example is Mali and the Philippines. Bagamat hindi na natin masyadong ginagamit ang mga terminong ito at napalitan na ng developing at least developed, ang konsepto ng first, second, and third worlds ay nanatiling mahalaga sa pag-unawa ng global inequalities at international relations. Ang balangkas na ito ay nagsisiwalat ng socio-economic disparities at ang pangangailangan ng pagkakaisa para sa pantay-pantay na pagunlad. Sa pangkalahatan, ito ay nagbibigay liwanag sa kasaysayan ng Cold War at patuloy na impluwensya nito sa kasalukuyan. Hi everyone, welcome to today's lesson. I'm Leiko Holyare and we're about to dive into an exciting and insightful topic about the Brandt Report and its criticism. This lesson will help us understand global divides, so make sure to pay close attention and feel free to take notes as we go along. Let's get started. So I'll be summarizing and highlight the important topic of and information of the Brandt Report and its criticism, and of course I will be make it easier for you to understand because I will be using Tagalog. The Brandt Report and its criticism. Noong 1980s, isang malawakang pagsusuri tungkol sa global economy ang inilabas ng Independent Commission on International Development Issues na pinamumunuan ni Willy Brandt, dating West German Chancellor. Ang pagsusuring ito ay tinawag na Brandt Report. Sa report na ito, inilahad ng mga bansa sa Northern Hemisphere ay mas maliit ang populasyon ngunit mas mayaman kumpara sa mga bansa sa Southern Hemisphere.
Dahil dito nabuo ang tinatawag na brand line, isang imaginary line na naghahati sa mundo sa developed North at developing South. Ang pangunahing punto ng brand report ay ang ideya ng mutual benefit upang parehong umunlad ang mga bansa sa North at South. Kailangang baguhin ang global economy tulad ng paglipat ng mga resources sa Southern Hemisphere or economies para matigil ang kahirapan. Noong early 2000s, inilabas naman ni James Bernard Killigan ang isang bagong report na tinawag na Brand Equation. Dito, inilarawan niya ang bagong global economy bilang humaharap sa financial contagion at nangangailangan ng isang major international relief program. So, kung makikita nyo sa screen ay may world map tayo. Kung makikita nyo is nandun yung brand line which separates the north and the southern hemisphere. So, kung mapapansin nyo is kung bakit sila nakahati is dito dinidetermine ng brand report yung northern hemisphere as developed countries, which is consisting of Europe and of course North America, and also from the East Asia like Japan or South Korea. So sa baba naman po is yung Southern Hemisphere. Dito po nagko-constituent yung mga mahihirap na bansa or developing countries. Mostly dito is yung mga African countries, Southeast Asian countries, South Asian countries, and of course the South America. So kung mapapansin nyo is nakahati siya sa dalawang, which is the brand line. Ayon kay Daniel Snyder sa EAR News Service noong 1980, sinuri niya ang mga punto ng brand report. Una, binigyan din nito ang pangangailangan ng One World Economic System na magpapalakas ng kooperasyon sa buwis at ekonomiya ng mga bansa. Ikalawa, tinalakay ang zero growth and Malthusianism na nagsasabing ang kontrol sa populasyon ay maaaring solusyon sa underdevelopment. Ikatlo, isinusulong ang pagtutok sa basic needs and appropriate technology, na mas binibigyang halaga ang paggawa kaysa technology. Ikaapat, ipinopromote ng paggamit ng solar energy bilang sustainable na solusyon. At panghuli naman ay iminumungkahi ang pagpapalakas sa IMF at World Bank para mas mahusay sa global financial support. Ang brand report ay nakatanggap ng mga kritisismo na bahagi ng healthy process para sa isang ulat na tumutok sa napakalagang issue ng global economic affairs. Isa sa mga kilalang kritiko nito ay si William D. Graff, isang eksperto sa political at foreign affairs na sumulat ng malalimang pagsusuri, The Socialist Register, noong 1981. Ayon kay Graff, bagamat ang Brand Commission ay tila kumakatawan sa mga bansa mula sa North at South, hindi nito kinatawan ang klase sa loob ng mga bansang ito dahil karamihan sa mga kinatawan ay mula sa hanay ng mga political elite. Idinagdag din ni Graff na ang mga rekomendasyon ng Brand Report ay hindi naman talaga bago dahil may mga naunang proposals na may katulad na mungkahi. Binanggit din niya na ang ulat ay compelled by its raison d'etre to exclude historical dimension from its platform. Ibig sabihin, hindi nito binigyang diin ang mga historical na pinagmulan kung bakit nagkaroon ng ganitong dynamics sa pagitan ng North at South. Ayon kay Graff, ang isang proposal para sa global economic reform ay dapat, una, suriin ang historical evolution of the world order. Number 2, tingnan ang global relation, kabilang na ang mga class relations. Pangatlo, define goals and objectives. At pang-apat, specify strategy and tactic. Ito ang mga aspeto na, ayon sa kanya, ay tila kulang o hindi malinaw na inailahad sa brand report. So, ayun lamang po ang aking report about sa global divides, and nai-report ko naman po ang last topic, which is the brand report and its criticism.
Sana po is maintindihan nyo yung aking komprehensibong pag-report. Maraming salamat po.